So, good day po. Ngayon ay May 4. Sobrang init, mas lalang tumitindi yung init. Pero medyo maulap ngayon, sa kalangitan. Maulap po. So, ngayon magblog tayo. Yung innovation natin, paano magpatubo ng seed. Bali, ito po. Tinanggalan natin, Wilkins din siya, or Absolute. Na bote 6 liters tama, 6 liters po. So bali tinanggalan natin to, tapos may itatakip tayo para hindi mag-evaporate. So ganyan, hindi nasisingaw masyado yung tubig. Pero sa lupa naglagay tayo, sa baba naglagay tayo ng lupa na hanggang dito lang, para kapag nilagyan natin ng tubig, magdo-drain pa rin siya kasi may butas dito. Iniwan natin ng kutsilyo para yung moisture ng tubig nandun pa rin, hindi siya magkaagad magdo-drain. Tapos dito natin nilagay yung mga seeds natin. Eto, mga seed ng ipil or insya bihuga. Kasi yun yung favorite natin. Ito ang ipil seed. After 2 weeks, ganito na siya kalaki. Ang problema lang, yung mga seed natin ay matagal na, for almost 4 years na, madami na pong ayaw tumubo. Dati ito halos 95% yung tumutubo Iwaan mo siya dati, yung unang bili ko bagong harvest, 1 kilo po 800 dati or 900. Ngayon hiwaan mo siya dahil sobrang tigas. Ito, hiwaan mo siya ng konti dito, lagari, kasi bawal ng tubig para pasukin ng tubig. Ngayon hindi na kailangan, diretso nilalagay ko na dyan, tapos binabuhasan ko na ng tubig to every 3 days. Bumubuka na yun, yun seed. Ang problema, madaming lamog or nabubulok, ibig sabihin hindi na viable yung mga seed. So eto yun, pwedeng itanim kasi ibig sabihin nabuhay siya, may ugat. Ano to, mga 3 to 5 days na po ito. Tapos ito itatanim na lang po natin sa ganito. Tatanim mo yan, yun lumalabas ng konti. So ito yung tinanim natin. After 3 to 5 days ulit, pag tinanim natin yan, after 3 to 5 days, ganun na siya. Ang gandang tignan, parang mushroom. Ang laki. So, ang sarap panoorin. Dati nagtanim ako, bumili ako ng 1 kilo, iniwan ko ng konti, lagari ng bakal ng ginamit ko sa gilid. Tapos tinanim ko, ang daming tumubo. Tuwang-tuwa dati yung mother ko. Mga year 2018 yun or 2019. Ngayon, namumunga na po sila. After 4 to 5 years, namumunga na. Nasa probinsya po. So, 3 to 5 days, 10 to 12 days, eto na po siya. Ganito na siya kalaki. Ipil. After several months, ganito na po siya. After several years, eto na po siya. So, yun yung ipil. Ang kainaman po ng ipil, hardwood siya. Ang ganda ng husky ng wood niya. Hardwood na medyo may pagkamagong, blackish to yellowish. So matibay na kahoy, ginagawang haligi ng bahay sa probinsya. Mga 20-30 years, kasing laki na sila ng poste. Mabagal po siyang lumaki na kahoy. So magandang shade po kasi madaling linisan lang, hindi katulad ng Nara na maliliit yun dahon. Ito po yung Nara. Maliliit yung dahon, kapag naglagas mahirap walisan, araw-araw ito kasi malalaki yung dahon, lalaki pa to kapag palaging nadidiligan. So yun yung ipil. May maraipil tayo dito sa tabi niya. Ito, mas gusto ko yung ipil or insya bihuga. Ito akala natin parang Nara, pero hindi po, pindalo siya. So nag-isip tayo ng paraan paano patutubuhin, kasi dito sa
Ito coke, bote ng coke. Ito naglagay tayo ng lupa, tapos hiniwan natin dito sa baba para mag-drain yung tubig. Kasi yan yung nakaugalian natin, which is kailangan natin diligan every 2 days, 3 days, ganun. So nag-isip tayo ng paraan kung paano maiwasan yung pagdidilig, lalo na pag may trabaho tayo. So ito po yung innovation natin. Ito po yung innovation natin. So yung bote, ito po yung bote, hanggang dito yung butas niya. So may maiiwan na tubig, hindi lahat mag-drain. Anong nilagay natin yan? Yung takip nito, iniwan natin, binaliktad natin nandito para sasaruin yung lupa, tapos hanggang dito tubig. Kahit buhusan mo ng tubig yan, mag-drain yung iba dito, tapos yung the rest dito na mag-imbak. So kahit once a month mo siya sigurong diligan or once a week, pwede, kasi may self-containing na tubig siya. Ngayon titignan natin kung pwede yung innovation natin. Ito naman acacia, experiment lang po natin yan, hanggang dito lang yon lupa. Yung tawat niya binaliktad natin, siya yung sasalo ng lupa para hindi pumuwas doon, puro tubig na. So yun, gumawa tayo ng mas malaki na bote, yung 6 liters naman ng absolute or tawag doon, basta mas yung 7 liters na bote. Ito po siya. So binaliktad natin, kinuha natin yung taas niya, yung ginunting lang natin, tapos nilagay natin dito. Mapapansin nyo din yun, nabaliktad na takip niya. Hanggang dito hindi siya bababa kasi may palit dito. Ito yung Wilkins, bote ng Wilkins. So hanggang dito lang po siya, puro tubig na yun. Ito lupa. Ito may tinanim tayong watermelon. Titignan natin kung makakaya masustain hanggang mamunga yung watermelon. Ngayon magkukulang siya ng pataba. So bibili tayo ng triple 14. Triple 14 gagawin natin, bababad na lang natin sa tubig, 1 kutsara, 1 galon. So experimental lang. Titignan natin kung ilang araw niya masusustain or pwedeng mamunga ba yun watermelon na ilalagay. So hindi pa ako nakabili ng watermelon. Ang nakalagay yun honeydew. Yung nabili namin, ginawa namin shake, yung buto niya nilagay ko po dyan. So may mga tumubo na, pero hindi ko lang alam kasi yung sobra ko nilagay ko sa ref kung tutubo pa yun or hindi. Ito yun, ipapakita ko yung mga the rest ng honeydew na itinanim ko. Ito po yung mga honeydew na tinanim ko. Nung hinati namin yung honeydew, ang ginawa ko, kinuha ko yung buto, pinaarawan ko na 1 araw. Kinabukasan tinanim ko. Yan yung mga tumubo. Lahat to tumubo. Lahat na lagay ko ng tanim. Ang problema, namatay yung iba kasi kinain ng ipis. So makakabili tayo ng panlalagay natin, patutubuin muna natin, hindi bili, tapos ililipat natin. So yun, may mga naubuhay, iilan lang. 1, 2. So eto, didiligan natin to mga to ng didiligan po natin ng ng triple 14. Yung 1 kutsara ibababad natin sa 10 liters na tubig kasi yun yung sukatan lang natin. Yun yung container natin available. Pato 1 kutsara ng triple 14, bababad natin ng tubig, tapos yun ang pandidilig natin sa mga halaman. Kahit 1 baso lang sila, yun yung magiging padapa po nila kung kaya bang makasurvive sa mga ganitong kalit lang na container. Kasi wala po tayong lupa dito sa Quezon City. Harap lang ng bahay natin to, hindi katulad sa probinsya. Experimental lang po yung gagawin natin. Sana kung
papatok. So ito yung mga native trees natin. Kahapon hindi nadiligan kasi may pasok tayo. Ngayon tinitignan ko kung pwedeng hindi diligan kasi pagod tayo galing sa duty. Yun, kung baga nagsasacrifice lang tayo mag-innovate para sa mga magsasaka natin saka sa mga urban areas kung paano magtanim, yung mga limited yung space kasi may napapanood tayo sa YouTube. Pero yung mga native trees natin medyo lang tayo pero mamaya saka bukas mayayabong na naman. Pero observe ko kung kailangan diligin sila ngayon. Ito yung mga resulta ng mas sobrang araw. Talagang gusto nila madidiligan sila ng araw-araw. So ito yung mga native trees natin. Kamagong Nara, Akling Gubat, mahina sa araw yung Akling Gubat. Ito yung kaong, ito yung Tinondora Sopa. Bakit kailan na ay magtanim ng Tinondora Sopa? Almost endangered na sila. Na pagkukunan kasi ng ng kerosene yun niya, yung kahoy niya, punong kahoy, parang rubber trees, itatap mo siya, may tutulo na oil, yun yung ginagamit na gaas or tambubong tawag sa probinsya, yung mga nanghuli ng isda ginagamit para makapag-create ng ilaw. Yung ilaw kasi nakaka-attract ng hipon, ganun, ng isda. So yun yung pinapadami natin. Yung Akling Gubat naman parang mulawin siya, matigas na kahoy, rare na din yung kamagong. So yun mga iba't ibang native trees natin. So yan, so sa sobrang init hindi nila nakakayanan. Ito yung pinicture natin nung nakaraan, dungon. Ito ay nabubuhay sa upland. May katulad ng kahoy na to, ang tawag naman doon dungon latte. Yun yung nabubuhay sa swampy areas or brackish water. So etong dungon ay tinatawag na bulletproof wood. Ito yung mga inubos ng mga dayuhan katulad ng mga Kastila dati. Ginagawa nilang bangka kasi napakakunat na kahoy. Matagal lumaki. Nakakita ako na malaki sa UP campus sa Diliman. So bihira rin sila. Pero madaling tumubo. So yun yung mga native trees na available kasi dahil ang dami ko nang binili, mga lawaan puro namatay lahat. May isa o dalawa ata ng buhay, ilang kilos, 5 kilos yung nabili ko. So kailangan bago magtanim ng mga dipterocarps katulad ng lawaan, giho, red lawaan, white lawaan, ganun po. Kailangan may pioneer tree. Anong ibig sabihin ng pioneer tree? Yung mga madaling tumubo katulad ng Nara, Ipil. Sa pagitan nila, pag medyo malalaki na nila, natatakpan na yung lupa, pwede magtanim ng mga dipterocarps. May mga kahoy na tumutubo na gusto nila shady. So yung pwedeng itanim. Bakit yung kaong sinali natin? Kasi yung kaong, kapag ginawa mong sukang sasa or yung dagsa niya ginawa mo, yung bunga niya puputulin mong bago pa mahinog, or pwede na siyang gawing kaong puputulin, tapos yung pinagputulan magpo-produce ng suka, usually 4 liters kada harvest bawat tangkay. So mas madami siyang, mas productive siya kaysa sa mga nyog or yung tuba or nipa kasi madami siyang na-produce. Magandang pagkakitaan kasi 1 litro ng sukang sasa ata or hindi ko alam kung magkano. Kasi yung sukang sasa na binibenta sa Paumbong, Bulacan ay yung 10 liters nakita ko 180 pesos daw. So biruin mo kung may apat na galon or 10 galon sa isang araw, pwede na ang pangkabuhayan. So yung mga papadamihin natin, yun may pakinabang tayo habang lumalaki sila, nagkakapera tayo. Maghintay nga lang mga 4 to 7 years. Yung jackfruit maganda rin yun kasi nga hindi man ang jackfruit, konti lang yung nagtatanim. So ito po yung mga native trees na pwede natin itanim sa mga lupain natin. Ngayon ang problema natin, madami nang walang lupain.
kasi nabebenta, hindi productive, hindi tumutulong ang gobyerno, lugi lagi sa mga bukid, pagsasaka, and walang masyadong binibigay ng gobyerno na incentives. Ang promote nila importation pagkain. So kahit pa paano, para ng idea yung mga may lupa pa at makapagtanim sila, makatulong sa ekonomiya natin, may hanap buhay din bawat pamilya. So hanggang dito na lang po, bye-bye po.